Ika-unang mga hari kabanata 18. Si Elias at ang mga propeta ni Baal. Pagkalipas ng ilang panahon, ng ikatlong taon na ng tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Ahab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito. At nagpunta nga si Elias kay Ahab. Napakatindi noon ng taggutom sa Samaria, kaya ipinatawag ni Ahab si Obadias, ang tagapangasiwa ng palasyo. Si Obadias ay may takot kay Yahweh. Nang kasalukuyang ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, nailigtas ni Obadias ang 100 sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib, tig-50 ang bawat pangkat, at binigyan niya ng pagkain at tubig. Sinabi ni Ahab kay Obadias, tayo na. Galugarin natin ang buong lupain at tingnan ang bawat ilog at libis. Baka makakita tayo roon ng sapat na damo upang huwag mamatay sa gutom ang ating mga kabayo, mula at baka. Naghiwalay sila sa paghahanap ng pagkain sa buong kaharian, si Ahab sa isang panig at si Obadias naman sa kabila. Sa paglalakbay ni Obadias, nakasalubong niya si Elias. Nakilala niya ang propeta, kaya't nagpatira pa siya at sinabi, kayo nga ba iyan, mahal na propetang Elias? Ako nga, sagot naman nito. Pumunta ka sa iyong Panginoong si Ahab at sabihin mong narito ako. Ganito naman ang sagot ni Obadias, ano pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo at gusto ninyo akong mapatay ni Ahab? Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, hinahanap kayo ni Haring Ahab sa bawat bansa sa daigdig. At kapag may nagsabing wala kayo roon, ayaw niyang maniwala hanggat hindi sila nanunumpa na kayo'y talagang hindi nila nakita. At ngayoy pinapapunta ninyo ako sa kanya para sabihing narito kayo. Ano ngayon ang mangyayari? Sa sandaling ako'y umalis upang sabihin kay Ahab na narito kayo ay dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na hindi ko alam. At kapag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin, sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh mula pa sa pagkabata. Hindi po ba ninyo nababalitaan na may 100 propeta ni Yahweh ang aking iniligtas noong sila'y gustong patayin ni Jezebel? Itinago ko sila sa isang yungib, tig-50 bawat pangkat, at dinalhan ko sila roon ng pagkain at tubig. At ngayon, pinapapunta ninyo ako kay Ahab upang sabihing narito kayo. Tiyak na papatayin niya ako. Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, saksi si Yahweh, ang buhay na makapangyarihan sa lahat, haharap ako kay Ahab sa araw na ito. Hinanap nga ni Obadias si Ahab at sinabi ang lahat ng ipinapasabi ni Elias. At lumakad si Ahab upang salubungin ang propeta. Nang makita ni Ahab si Elias ay sinabi nito, ikaw nga ba iyan, ang nanggugulo sa Israel? Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama. Sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran ninyo'y ang mga imahen ni Baal. Ngayoy tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asher na pinapakain ni Jezebel, at magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyong ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal, at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagan ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos, at sumagot ang bayan, sang-ayon kami, sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo, pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy, kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito, mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal, 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 pakinggan mo kami, sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila, ngunit walang sumasagot, ng katanghalian ay hinamak na sila ni Elias, sabi niya, lakasan pa ninyo, isa siyang Diyos, di ba, baka nagbubulay-bulay pa siya, o kaya'y nasa palikuran,
O baka naman may pinuntahan lang, o baka natutulog kaya't kailangang gisingin, lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo sa akin," at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha S.